Hello mga ginoong mangangalakal at mamumuhunan. Ang proyekto ay nakikipag-ugnayan sa System, Guru, Markets. Nagsisimula tayo sa buod ng impormasyon tungkol sa kumpanya. Kaunti pa ay pag-aaralan natin ang bawat parameter ng mas detalyado. Kung kinakailangan, maaari mong ilagay ito sa stop. Maaari mong pag-aralan ng mabuti ang lahat ng mga indicator ng korporasyong pinag-uusapan. Ngayon suriin natin ang kasalukuyang pangunahing mga tagapagpahiwatig ng kumpanya Biogen Inc., ticker, YIAE. Ginawa ang pagsusuring ito batay sa kasalukuyang impormasyon sa panahong iyon, Marso 20, 2025. Ayon sa klasifikasyon Guru, Markets Organisasyon Biogen Inc. na bibilang sa subkategory Neuro, 67 kumpanya ang lumahok sa pagtatasa, ito ay napakakinatawan. Tingnan ang mga desisyong ginawa batay sa mga resulta ng video na ito. Ang kabuang resulta para sa kumpanya ay ang mga sumusunod, 8 sa 10 puntos. Ang average na marka para sa subkategory ay 1.5 puntos. Kung titignan mo ng malawak sa loob ng stock market sa kabuuan, makikita mo na ang average na marka para sa buong market sa kabuuan ay 1.5 puntos. Laban sa score na 8 puntos Biogen Inc. Paghahambing ng dynamics ng share price ng kumpanya Biogen Inc. at pagbabahagi ng subkategory. Makikita natin na over 12 months ang shares ng kumpanya Biogen Inc. Nagpakita ng dynamics ng minus 34.7%. Laban sa dynamics ng presyo sa subkategory na 9.2%. Hindi ito malinaw na nagpapahiwatig ng anuman, ngunit kinakailangang isaisip ang katotohanan ito. Market capitalization ng kumpanya Biogen Inc. nagkakahalaga ng $20.26 bilyon. Market capitalization ng subcategory ay $77 bilyon. Biogen Inc. account para sa isang bahagi ng 26.317%. Ito ay isa sa mga leader sa subcategory. Ang capitalization ng balanse ng kumpanya ay tinatayang nasa $16.771 bilyon. Na may capitalization ng balance sheet ng subcategory na $31 bilyon. Biogen Inc. bumubuo ng bahagi ng 54.431%. Sa paghahambing ng mga bahagi ng market at balancing capitalization, makikita natin ang mga sumusunod. Ibahagi Biogen Inc. sa subcategory sa kaso ng market capitalization assessment ay 26.317%. Ang book value ay 54.431%. Na 107% higit sa bahagi ng halaga sa pamilihan. Pagtatasa ng bahagi ng kumpanya sa market at capitalization ng balance sheet ng subcategory, mabuti, 1 point. Ang mga utang ng organisasyon ay umaabot sa $6.686 bilyon. Ang mga pananagutan sa pananalapi sa halaga ng libro ay umaabot sa 40% ng equity. Puntos para sa mga obligasyon sa pananalapi ng kumpanya, mabuti, 1 puntos. Ang balance ng market value ng kumpanya sa tubo ay 12.4. Ang average na subkategory na 0 ay mas mahusay kaysa sa average ng subkategory. Pagtatasa ng halaga ng merkado ng kumpanya sa mga tagapagpahiwatig ng kita kumpara sa mga kumpanya sa subkategory, napakahusay, 2 puntos. Ang tubo sa huling 12 buwan ay $1,633 milyon. Inaasahang magiging $2,107 milyon ang inaasahang kita para sa susunod na 12 buwan. 20.1% na higit pa kaysa sa kasalukuyang sandali. Pagtatasa ng inaasahang mga tagapagpahiwatig ng kita sa hinaharap kumpara sa subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Balanse ng halaga ng kumpanya sa kita 2.2. Ang average para sa subkategory ay 4.7, na 53% mas mababa kaysa sa subkategory. Pagtatasa ng halaga ng merkado sa mga tagapagpahiwatig ng kita kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategory, mabuti, 1 puntos. Ang kita sa huling 12 buwan ay $9,270 milyon.
Ang inaasahang kita para sa susunod na 12 buwan ay inaasahang magiging US$11,960 milyon. Ito ay 29% mas mataas kaysa sa kasalukuyang sandali. Pagtatasa ng tinantyang dami ng mga benta sa hinaharap kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang margin ng benta ay 17.6%, na may average sa subkategory na -15.3%. Ang pagkakaiba sa pagitan ng average ng subkategory at pagganap ng kumpanya ay 32.7%. Pagtatasa ng marginality kumpara sa mga indicator sa subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang bahagi ng kumpanya sa mga tuntunin ng bilang ng mga empleyado sa subkategory ay 44.5%, na 69% higit sa bahagi ng market capitalization. At ito ay sumasalamin sa kawalan ng balanse sa halaga ng merkado ng kumpanya by Gen Inc., malamang tungo sa underestimation. Ang halaga ng kapital bawat empleyado ng organisasyon ay $2,663,000, samantalang para sa subkategory, $4,505,000. Ang pagkakaiba sa pagitan ng average ng subkategory at pagganap ng kumpanya ay 40.7%. Pagtatasa ng halaga ng kapital bawat empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang halaga ng kita sa bawat individual na empleyado ng kumpanya ay $214,600, na may average sa subkategory na -$145,400. At ang pagkakaiba sa pagitan ng average para sa subkategory at mga indicator ng kumpanya ay $360,000. Pagtatasa ng kita sa bawat empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang kita para sa bawat empleyado ng kumpanya ay $1,218,000. Sa subkategory mayroong $951,000. Ang pagkakaiba sa pagitan ng average ng subkategory at pagganap ng kumpanya ay 28%. Pagtatantya ng dami ng benta sa bawat individual na empleyado ng kumpanya kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Shares shorted ay 2.3%, kumpara sa subcategory average na 5.7%. Ito ay isang tagapagpahiwatig ng posibleng panganib ng isang maikling pisilin. Tagapagpahiwatig RE14 na nagpapakita ng antas na 43% para sa kumpanya by Gen Inc. Para sa subcategory, ang antas na ito ay 51%. Potensyal, ang mga mahalagang papel ng subkategory ay pinahahalagahan ng mas mataas kaysa sa mga sa kumpanya by Gen Inc. Ang kasalukuyang presyo ng stock ng kumpanya ay humigit kumulang $138. Ang target na presyo ng pinagkasunduan para sa mga pagbabahagi ng kumpanya ay humigit kumulang $174. Ang pagkakaiba sa pagitan ng kasalukuyang pagtatantya at ang pagtataya ng pinagkasunduan ay humigit kumulang 40%. Tingnan natin ang talahanayan ng order. Ito ay magagamit sa iyo. Isang link dito ay nasa nakapin na komento. Ang talahanayan ng pagkakasunod-sunod ay naglalaman ng lahat ng mga pagpapasya na ginawa sa isang partikular na panahon ng impormasyon ng stock valuation at reference system Guru Markets. Ang pag-access sa talahanayan ng order ay ganap na libre at libre, link sa nakapin na komento. Bilang resulta ng pagsusuri by Gen Inc. Stock Valuation Reference System Guru Markets ginawa ang sumusunod na desisyon. Huwag magbukas ng order dahil ang video ay isang pangkalahatang ideya. Maraming salamat sa mga manonood sa panonood ng video na ito at sa paggamit ng information system mula sa Guru Markets.